Okay, good morning po sa inyo lahat. Ayan, maganda po ba umaga natin ngayon? Ayan, buti pa kayo. Hindi, ako rin. Hindi ako maganda rin ang umaga ko kasi nabigyan na naman ako ng opportunity ni Lord na magbahagi sa inyo ng salita niya. Amen? So every time po na tumatayo ako dito talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi naman lahat nabibigyan ng opportunity na tumayo dito sa harap. Amen? So kayo po ba gusto niyo tumayo rito sa harap? Palitan lang tayo. Dahil Loko lang. So, ang series po natin ngayong buwan ay may kinalaman, syempre, sa pag-ibig. Okay? Sino ba rito mga in love ngayon? Walang in love, okay? Pati yung mga mag-asawa ay magtaas ng kamay. Okay? So, alam ko marami sa ating in love, kaya ngayon ay February 1, no? Unang buwan ng pag-ibig. So, unang buwan na talagang alam ko, puro pag-ibig ang nasa isip natin ngayon. So, ako po na-excite kasi hindi lang ako magbabahagi nito. No, ang mga pastor natin dito sa RLCC ay linggo-linggo, iba-ibang mga pastor makikita nyo sa harapan. Sila, pastor kasi aalis sila, punta sila Singapore. Okay? So, lagi silang umaalis. Okay? Naantay ko nga yung time na ako naman ang umalis. No? Ayan, so, sana, no? Kasi hindi pa ako nakakasakay ng eroplano, no? Hindi pa, okay? Naglalaro lang ng eroplano, pero... So, yun po pag-uusapan natin and siguro bago tayo mag-start dito sa i-share ko sa inyo, tayo manalangin muna sa Panginoon. Samahan niyo po ako. Lord, salamat po sa araw na ito. Pinupuri ka namin, Lord, sa bawat kalakasan, bawat blessing na binibigay mo sa buhay namin. Lord, kung wala ka, Lord, wala kami, Panginoon. Ikaw ang dahilan kung bakit kami sumasamba. Ikaw ang dahilan, Panginoon, kung bakit kami pupunta rito every Sunday, Lord God. Lord, ikaw ang lahat sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, dalahin ko na sa araw na ito, patuloy mo kaming turuan. Patuloy mong buksan ang aming mga puso, Panginoon, sa mga ibabahagi mo sa amin sa araw na ito. I pray, Lord, na sa pag-uwi ng bawat isa, meron silang matutunan na may apply nila sa mga personal nilang mga buhay. Ganun din ako, Lord, dalangin ko, nagabayan mo ko, na maibahagi ito ng maayos at malinaw, Panginoon. So maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon po ay buwan ng pag-ibig pero maraming mga Pilipino ang hindi pag-ibig ang nasa isip ngayon. Ano? Maraming mga Pilipino ang nagluluksa dahil sa nangyayari dito sa mga kapulisan natin. Sino po ba aware dito? Sino rito ang nakikinig ng balita? So, 44 na mga kapulisan natin ang namatay last week, nung linggo, habang nagpupuri tayo dito. So, sila po ay minasaker. No, alam naman natin. And siguro sa mga nakakakita sa Facebook, hindi lang sila basta pinagpapatay. They were brutally talagang killed. As in, ako mismo nung binabasa ko yung story at nakikinig ako ng balita, isa lang talaga nasa isip ko. Gusto kong resbakan yung mga gumawa na ito, no? Kasi alam ko may ginagawang peace talks ngayon between Bangsamoro, MILF, tsaka yung government natin eh. Kaso nagkaroon ng problema dahil nga sa pangyayari na to. And maraming mga Pilipino ngayon na nagluluksa, maraming mga Pilipino ngayon na talaga na magalit na galit sa mga gumawa na ito. Ewan ko, siguro iba rito galit na rin. Tama ba? Sino po ba natutuwa na nangyari sa mga kapulisan natin? Maraming mga, ako mismo talagang isa lang naisip ko nung nakita ko itong mga to, lalo na nung makita ko yung mga pictures ng mga pulis. Ayoko sana tignan, pero natempa ko tignan, pero talaga naman nalungkot ako. No, sana yung mga gumawa na ito, sana mangyari din sa kanila yon. So naisip ko na ganyan. And yun nga, dahil sa pangyayaring to, hindi natin lubos maisip na siguro mga kamag-anak o kayo na maisip na may pag-ibig pa sa paligid natin. No? Parang pag tinitignan natin yung paligid natin, puro karahasan, puro problema, walang pag-ibig sa bawat isa, mga Pilipino, pinapatay, kapwa Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa, mga ISIS, ano, mga ayoko na i-share sa inyo mga ginagawa ng mga tao ngayon. So sabi nga sa kanta, no, where is the love? Parang nasaan ba ang pag-ibig sa panahon ngayon? No, alam ko Pebrero ngayon at nag-expect tayo na dapat puro pag-ibig yung nakikita natin, pero kabaliktaran yung nakikita natin, hindi pag-ibig, kundi puro karahasan.
No? Now, okay lang naman, para sa akin, okay lang na tayo magalit. No? Karapatan naman natin na si Jesus nga nagagalit. No? May mga feelings tayo na nai-in-love tayo, nagagalit tayo. Now, that's normal. As in, binigay yan ng Panginoon para sa atin. Pero alam naman natin ang feelings, ano yan eh, on and off yan. Tama ba? Minsan nandyan, minsan wala. Okay? Tipong, ako, matagal na akong may asawa, 5 years na po, hindi naman ganun katagalan. Pero naalala ko, nung una akong kasal, talaga naman, ang tindi, heaven, counseling pa lang, talaga naman, kung magtitigan kami ni Bujing, wow. Okay. Pero nung kinasal na ako, may mga times na talagang walang feelings. As in, parang dati heaven, ngayon, uwi ka na sa nanay mo. Okay. Siguro sa mga matatagal na may asawa, no, nakaka-relate kayo. Tama po ba? Pero mahal natin mga asawa natin, ha? Okay. Yung pastora natin, ang lakas ng amen. Okay. Nahiya tuloy si Pastor Bong, okay? So alam naman natin, ang feelings on and off yan. Minsan nandyan, minsan wala, okay? And maraming mga Kristiyano, maraming mga Pilipino ang nasisira ang buhay dahil ang basihan nila ng pag-ibig ay yung nararamdaman nila. Ako, na-experience ko na yan. No, marami na akong ginawa sa buhay ko kasi ang pananaw ko sa love, feelings. Pag may nararamdaman ako, pag-ibig yun. As in talaga naman, wow, sarap ng feeling. So, yun ang totoong pag-ibig. Pero pag wala ako nararamdaman, alis na ako doon sa sitwasyon. Okay? Siguro sa paligid natin, impluwensyahan kasi tayo, di ba? For example, mga mahilig sa music dito, yung mga kantang feelings. Nothing more than feelings. Yan, talaga naman. Pwede na ba? Sora? Okay. Mag-drums ka na lang daw. Saka yung mga kantang ano ba yan? You've lost that loving feelings, di ba? Okay. Ayan. Sino mga nakaka-relate dito? Mga matatanda, okay? Siguro mga isang taon yan ako nung pinapakinggan ko yan. Pero, ito naman sa mga 90s, alam niyo ba yung all I have is just if the feeling is gone. Yan, okay. PJ, mag-drums ka na lang. Okay na, kumanta. Okay? So mga napapakinggan natin, related lagi sa feelings, no? In love sila, pero pag wala ng feelings, umalis ka na dyan sa sitwasyon na yan. Okay? Pag wala ng feelings, di na totoong pag-ibig yan. So tayo mismo mga Kristiyano, maraming mga Kristiyano nasisira ang pamilya, nasisira yung marriage nila. Hindi lang mga Kristiyano, no? Siguro lahat ng tao. Kasi basihan nila ng pag-ibig, may kinalaman lagi sa nararamdaman nila. Tama ba? Sino po rito nakapag-decide na ng mga bagay na nakabase lagi sa nararamdaman nila? Sino po rito? Yun, iilan lang po. Yung iba rito, hindi. Talagang kung ano yung plano ni Lord, yun lang sinusunod ko. Okay? So ako, marami na po ako naging desisyon na lagi nakabase sa feelings. Miski nung pastor na ako, dahil pa rin na mga desisyon na nag-isablay dahil yun ang nararamdaman ko. Okay? Pero ano ba talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig? Kasi ang pananaw natin lagi sa pag-ibig, feelings eh. So yun ang ating pag-aaralan ngayon. Ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa pag-ibig? Ano ba talaga ibig sabihin nito? So sa araw na ito, meron po akong may share po ako sa inyong 3 katotohanan. Kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig. Hindi yung pag-ibig na nakabase lang sa nararamdaman natin. Okay? So, meron po akong 3 bagay na i-share sa inyo. So sana po makinig tayo na maigi. Kasi ako mismo habang nag-aaral po ako this week, talagang natuto rin ako. And in-apply ko nga to sa misis ko. As in, sabi ni Bujing, ano nangyari sa'yo, TJ? Parang may kakaiba sa'yo. Ano ba? Sabi ko kasi yung pinag-aaralan ko may kinalaman sa pag-ibig. Siguro pag di ko na to pinag-aaralan, baka balik din. Loka lang. Asa may asawa ko, okay? Sabi niya, wag ko raw siya i-illustrate, pero pag-ibig so wala akong choice eh. Okay? So ano ba yung 3 bagay na yun? So una, what is the true meaning of love? Okay, ano po ang ating pag-uusapan? So, unang-una, love is a fruit.
Okay? Ito'y bunga. Hindi siya mansanas, hindi siya pakwan. Okay, ano ba ibig sabihin nito? Sabi sa Galatians 5:20-24, sabi doon, verse 22, but the fruit of the Spirit, sabay-sabay nga tayo, is love. So love yung unang-unang binanggit. Joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. So sabi niya, but the fruit of the Spirit is love. So gusto ko maunawaan natin na ang pag-ibig ay bunga yan ng banal na Espiritu. Imposible sa isang tao na magmahal beyond feelings kung wala sa kanya ang banal na Espiritu. Nag-agree po ba tayo? Kasi share ko lang po sa inyo, nung ako po'y bata pa rin naman ngayon, siguro nung wala pa ako sa Panginoon, kilala po akong barumbado. Nasa mukha po ba? Yes, okay. Nag-agree, okay. So wala na palang dapat i-explain, okay. Pero nung high school po ako, nandiyan yung kapatid ko, si Milen. Nasa Kabalen, say present. So kilala akong barumbado. Kasi nung high school ako, naalala ko, first year, second year, third year, fourth year, lagi ako may kaaway. Saka yung away namin, hindi lang yung parang sagutan, Ayoko nung away na gano'n. Gusto ko talaga bakbakan. So, nung high school ako, every year meron akong kaaway sa classroom. Tapos, ang nangyayari, doon kami mismo nang aaway sa classroom. Kasi yung mga upuan talaga namang, tabi-tabi. Kasi mga classmates, tumabi kayo dyan. Kasi, talagang bakbakan. Kasi, kung makikilala nyo ako noon, talagang, medyo brutal ako noon, So, yun, first year. Tapos yung kapatid ko, si Milen, kilala niya, mga classmate niya, kilala akong barumbado nga. Kasi minsan papasok si Milen sa school, may mga pasa. Okay, may share niya sa mga classmates niya. Ano nangyari sa'yo? Binugbog ako ng kuya ko. Okay? So, hindi na po ako ngayon, ganun ngayon. So, pwede po kayo lumapit sa akin mamaya. Okay? Pero ganun ako dati. Pero nung tinanggap ko ang Panginoon, na-receive ko ang banal na Espiritu, nagkaroon ng pagbabago sa buhay ko. So, yung mga classmate ni Milena, parang, ano nangyari dyan sa kuya mo? Parang may pagbabago. So, doon ko na-recognize talaga yung kapangyarihan ng Panginoon. Ibig sabihin, kung gaano ko dati na barumbado, ngayon binigyan ako ng Panginoon ng banal na Espiritu na siya magbabago sa akin. At alam ko ganun din sa inyo. Lahat po kayo rito, na tumanggap sa Panginoon, ay pinagkalooban kayo ng banal na Espiritu. Kaya posible na sa inyo ang magmahal. Hindi yung magmahal na parang sa feelings lang. Okay? Pagmamahal na talagang beyond feelings. Pagmamahal na parang imposible. Okay? Kasi minsan imposibleng magmahal dahil mahirap yung sitwasyon. Pero kapag nasa sa iyo ang banal na Espiritu, posible ang magmahal. Amen? So, sabi dito sa susunod na talata, 1 Corinthians 13:1-3, if I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Okay? So, miski mag-speaking in tongues ka ba dyan? Okay? Pero kung wala kang pagmamahal, maingay ka lang daw. Sabi dyan, if I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor, and give over my body to hardships that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Okay? So napaka-importante po ng pagmamahal. Now, yung mga binanggit dyan, yung mga speaking in tongues, yung meron kang faith that can move mountains, ito po yung mga gift of the Holy Spirit, gift of leadership, okay, gift of parang music, gift of, ito yung binibigay ng Panginoon sa atin to build up the church. Okay? So dapat ma-separate natin kung ano ba ibig sabihin ng gift of the Holy Spirit tsaka yung fruit of the Holy Spirit. Now, yung gift of the Holy Spirit, ito po yung binibigay ng Panginoon sa atin. Now, kapag meron kang ganito, for example, gift of leadership, hindi lahat meron ganito. Okay? For example, ako, may gift of music ako. Now, hindi naman lahat may gift of music, may mga kakilala nga ako dito, hindi ko nababanggitin pa. Pag sinabing one, okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sa ito pumapasok. Okay? So may mga kanya-kanya tayong kakayanan. Pero ang fruit of the Holy Spirit, ito po'y pangkalahatan.
Ibig sabihin, lahat tayo merong ganito. No, kasi iniisip nila, depende sa personality. Like, for example niya ba yung mga disc personality, alam niyo po ba yon? Yung dominant, yung D, yung I. No, yung mga I, di ba, ang daling magmahal yan eh. Like si Swanee, pag nilapitan mo, para naman feel na feel mo, counseling nyo, love na love ako ni Ate Swanee, okay? Pero kung kausap mo, hi D, ayun, alis na si Pastor. Okay? Yung mga malalakas ang personality, parang iniisip mo, magbabago pa ba ako? Okay? Pero, mahal ko yan si Pastor, nagbago na yan. Okay? Pero, gusto ko lang sabihin sa inyo, ng fruit of the Holy Spirit, hindi nakadepende sa personality nyo. Kasi lahat tayo meron yan. Kasi maraming nagsasabi yung mga tao na parang, wala naman akong gift sa tao eh. No? Papasok pa lang ako, talagang paalis na sila. Kasi naiinis sila sa akin. No? Pero hindi totoo yun. Kasi ang pag-ibig o love is fruit of the Holy Spirit. Kailangan mo lang i-develop. Okay? Kailangan mo lang i-train yan. Kasi kailangan mo lang i-develop yung fruit na yan. Minsan hindi mo lang binibigyan kasi ng pagkakataon na, yun nga, makisalamuha kasi ibang tao. Ang hirap naman kasi magmahal kung kausap mo lagi, pader. Okay? So hindi ma-develop yung gift, yung fruit of the Holy Spirit na love kung mag-isa ka lang. Kailangan i-expose mo yung sarili mo sa mga tao. And then pag in-expose mo yung sarili mo sa mga tao, doon mo makikita na yung pag-ibig mo sa kanila ay unti-unting nagbabago. Amen? So love is a fruit. So, pangalawa, love is sabay nga po tayo. Love is a verb. Yan. What is a verb? Sige nga. Yan yung lumilipad, okay? So, alam naman natin yan, sa mga English majors, alam naman natin, na ang verb ay may kinalaman sa action yan, okay? So, sabi sa 1 John 3:16 to 18, this is how we know what love is. Okay? Ano ba ibig sabihin ng love? Jesus Christ laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Now, ang Panginoon natin, hindi lang siya nasa langit parang sinasabi sa mga tao, alam nyo, mahal ko kayo, okay? Hindi niya ginawa yon. Ang Panginoong Yesus natin, mismo bumaba dito sa lupa para ipakita yung pagmamahal niya sa atin. So yun ang ibig sabihin ng totoong pag-ibig. Hindi lang puro salita. Okay? Kundi pinapakita sa aksyon. Miski ang Panginoong Yesus natin, nung nandito siya sa lupa, hindi lang puro punta siya sa tabernacle, ay punta siya sa synagogue, okay, preach, okay, and then uwi na siya. Punta siya sa sulok, magpipray. Hindi ganun ang ating Panginoon. Ano ginawa ng ating Panginoon? Hindi nyo alam. Ano ginawa ng ating Panginoon? Pinag-pray niya yung mga sakit, okay? Binuhay yung mga patay, kinast out yung mga demons. So marami siyang ginawa mga certain actions na nagpapatunay na mahal tayo ng Panginoong Yesus. Na ang totoong pag-ibig ay hindi lang nakabase, sinasabi ko nga, sa feelings. Kasi minsan gumagawa lang tayo ng mga certain actions kasi may nararamdaman tayo. For example, pag mabait ka sa akin, magiging mabait ako sa iyo. Pero pag binarumbado mo ako, babarumbaduhin din kita. As in, ganun tayo, depende sa nararamdaman natin. Pero ang Panginoong Yesus natin, pinakita niya yung pagmamahal na sa atin sa pamamagitan ng pagpapako niya sa krus ng Kalbaryo. Okay? No, imposible yun, di ba? Nandun siya sa krus ng Kalbaryo, pero mahal niya pa rin tayo. Ang hirap ng pinagdadaanan niya. Then sabi dito, 17, if anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Okay? Nakita mo na isang kapatiran mo, may pangangailangan, pero binaliwala mo lang. So meron ba, totoo bang may pag-ibig ka? So sabi doon, verse 18, dear children, let us not love with words or speech, but with, sabay-sabay po tayo, actions and in truth. Hindi ko po alam kung kilala niyo to sino po dito nakakilala dyan sa lalaking yung nakadilaw, medyo malabo. Okay? Ang pangalan niya si Juan Pablo Fuentes. So si John, si Paul, ewan ko si Fuentes. So Juan Pablo Fuentes, isa siya sa mga CNN heroes. Sino po rito na nanonood ng CNN heroes? Ayan, so alam ko meron na tayong Pilipinong dyan, iba nanalo. Pangalan yon?
Efren Peña, Florida. Okay, nanalo na siya. So, isa sa mga ano doon, parang pinagpipilian na manalo. Now, si Juan Pablo Fuentes ay laking parang South America, mga Mexico. So, parang Pilipinas din, mahirap na bansa. So, nagkaroon siya ng passion sa mga bata. Kasi nung time na lumalaki siya, hindi siya lumaki sa healthy na environment. Kasi alam niyo naman sa Mexico, di ba? Mga parang Pinas din niya, daming drugs. So yung environment di maganda. So yun yung kinalakihan niya. Kaya sinabi niya sa sarili niya, pag lumaki ako, hindi ko gagawin itong mga bagay na ito. At gusto ko rin maisama yung ibang bata na gawin nila yung bagay na ginawa ko rin. So ang ginawa niya, kumuha siya nagpaalam siya sa mga parents niya. Sabi niya, Mami, gamitin ko yung place natin dito sa bahay natin. So para lang matulungan ko yung mga bata. So nag-start siya ng 23 years old, ngayon 30 na siya. And ngayon, 1,000 children na yung kanyang inaalagaan. So ang ginagawa niya, chinututoran niya, pinapakain niya. So hindi ko alam kung siya kumukuha ng budget. Pero nagkaroon talaga siya ng matinding passion para sa mga batang ito. Kaya kitang-kita sa ginawa niya. Kaya maraming mga magulang ngayon na nagpapasalamat sa kanya kasi may ganito. Kasi alam nila na yung mga batang to pag lumaki, hindi na magiging drug addict, hindi na magiging mapupunta sa ibang masasamang barkada, okay? Ito may binanggit siya na very powerful, no? Sabi niya, in a violent country, the only weapon we can have is love. He said, these kids are already powerful, but they don't know that yet. Okay? Na wala silang mga armas, pero sinabi niya ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay ang pag-ibig. Hindi niyo alam kung gaano ka powerful ang pag-ibig. Hindi niyo alam kung gaano ka powerful ang isang tao na ma-recognize niya talaga kung ano ba ibig sabihin talaga ng pag-ibig. Naniniwala ko pag naunawaan niya talaga meaning ng pag-ibig, maraming buhay ang mababago. Amen? So, sabi sa 1 Corinthians 13:4-7, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Okay? Now, ang sarap basahin, pero sa totoo lang, ang hirap gawin. Ang hirap maging pasensyoso. Tama ba? Minsan ang hirap mag-control. Minsan gusto mong pigilan yung anger mo pero hindi mo magawa, ano? May isa akong experience sa MRT, MRT, ano ba yung train natin? PNR, okay, PNR. Sino rito nakasakay na ng PNR? Yan, na-enjoy nyo po ba? So minsan, sumakay po ako sa PNR. Napakagandang experience. Okay? Rush hour. Kasi ang hirap na rin sumakay sa Magallanes, sa Nichols kasi ako nagtatrabaho. So, punta ako Magallanes, pero minsan ang hirap din sumakay kasi Ayala pa lang, puno na yung mga bus. Kasi kaya pa na yung para ko sa bus, ayaw nilang tumigil. Tumigil kayo. Hindi na pa ako naghahantay dito. So, nangyayari, lakad ako pa Ayala, minsan di pa Ayala, no? Lalagpas pa ako doon. So, minsan naisipan ko mag-train na lang. So isang beses, kasi may train station sa Nichols lapit lang, mga 5 to 10 minutes lang ako maglalakad. So sakay ako, wow, ang bilis sarap. Okay. So nung pasakay na ako, daming tao. Kasi nung dumating na yung train, kasi nakapwesto na lahat, kasi unahan talaga ganun. Kasi box out, kasi box out, ganun. Okay. Unahan talaga, kasi so ako pumwesto na ako sa pinto. No, pagbukas pa lang ng pinto, as in tutulak ka talaga, ano? Hindi uso pag-ibig doon. Ha? Hindi uso pag-ibig. As in doon ka pa lang papasok. Sabi ko nga, may nangyari pa, as in yung mga nasa labas, tinutulak pa talaga yung mga tao. Sabi ko, sige, kasya pa. More, pasok pa kayo. So, yung mga sitwasyon na gano'n, parang gusto mong kutungan yung katabi mo, no? Lumayas ka dito. Kasi nandun na lahat. Okay? Ang bango. Kasi, sabi ko, Lord, love is patient. Love is kind. Kasi, ang hirap i-apply pag nandun ka sa sitwasyon na yon. Okay? Pero sinasabi ko sa inyo, love is a verb. Okay?
may sitwasyon man na maganda o positibo, kailangan matuto ka pa rin magmahal. Amen? So, sa totoo lang, mahirap magmahal. No? Pero posible na kasi sinasa sa atin ng Holy Spirit. Okay? Kaya pag nasa train na ako, lagi ko sinasabi, Lord, mahal mo ako. Mahal mo sila. Okay? So, sabi dito, love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Ayan. So magandang i-memorize yan, ha? Lalo na pag nasa PNR kayo. Okay? So, point 1, love is a fruit. Okay. Pangalawa, love is a, ayan. So, iniklian ka lang para madali nyo maintindihan. Pangatlo, love is a command. Sabi sa John 13:34-35, a new command I give you. Sabay-sabay tayo. Love one another. Yung ibang illustration, yung ibang text dyan, may ano pa, exclamation point. Okay? It's a command. As I have loved you, so you must love one another. By this, all men will know that you are my disciples, if you love one another. So sinabi ng Panginoon, mare-recognize ng lahat ng mga tao na kayo'y disipulo ko, kasi dahil sa pagpapakita nyo ng pag-ibig sa bawat isa. Hindi dahil sa magaling kayo. Okay? Hindi po magaling yung church nyo, magaling ka sa isang skills na to. Hindi. Mare-recognize ng mga tao na talagang disipulo ka ni Kristo kasi nakikita sa iyo yung pag-ibig. And then, sabi dito sa Matthew 5:43-48, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. Tama, di ba? Tama naman. Mahalin mo yung neighbor mo and hate your enemy. Napakadaling gawin kasi talagang enemy mo yan eh. Pero sinabi ng Panginoon, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Now, ang hirap ipag-pray yung mga tao na gumawa sa mga kapulisan natin. No? Ang hirap ipag-pray ng mga taong yun. Ano? Kasi yung ginawa nila sa mga pulis, hindi mo ma-imagine. Pero sabi ng Panginoon dito, pray for your enemies. Pray for those who persecute you. That you may be children of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? Amen? So sinasabi ng Panginoon dito, love is a command. Now, pag sinabing command, sinasabi ng Panginoon na umalis ka doon sa comfort zone mo. Kasi para sa atin, madaling mahalin yung mga taong madaling mahalin. Tama ba? Tipong pag nakita mo yung anak mo, like si Kishi, birthday na kahapon, napakadali sa akin para magmahal eh. Diba? Pero pag tipong may ginagawa na si Kishi na hindi maganda, no, doon nasusubukan yung pagmamahal ko bilang isang ama. No? Minsan pag may ka-conflict ka, okay, siguro iba rin sa inyo rito, nasa second service, nandun yung ka-conflict na nasa first service. Ang hirap harapin eh. Pero doon talaga masusubukan kung ano ibig sabihin ng pag-ibig para sa'yo. Kapag lumapit ka doon sa tao na yon, at sinabi mo, pwede ba tayo mag-usap? Pwede ba tayo mag-ayos? Amen? So kami ni Pastor Bong, Pastor ayan. Sandito ako, Pastor. Hindi. So maraming beses na nag-conflict kami ni Pastor. No? Maraming beses na subukan talaga, gusto ko nang umalis sa RLCC kasi dahil sa conflict namin ni Pastor. Pero sa mga bagay na natutunan ko, hindi ako aalis kasi mahal ko ang Panginoon at makikipag-ayos ako kay Pastor Bong. Yun ang totoong pagmamahal. Amen? So marami mga Kristiyano hindi natututo kasi pag may ka-conflict, okay, lipat sa ibang church, lahat ng church, puntahan, okay? O alis doon sa sitwasyon, hindi ka matututo. Amen? Sila sabi ko sa'yo, hindi ka matututo. Pero pag may mga negative situations, doon ka matututo. Doon matitest kung ano talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig para sa'yo. And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Be perfect. Therefore, as your heavenly Father is perfect. Yan, okay. Sino po nakakilala dito sa mag-asawang to? Wala po may kilala, okay. So, yung babae po ay si Joy Tanchi. Okay, Joy Tanchi Mendoza. So, isa sa anak ni Peter Tanchi. Si Peter Tanchi yung senior pastor ng CCF, Christ Commission Fellowship. Ewan ko napanood nyo sa 700 Club yung ano niya,
storya niya. Ngayon, yung story niya, very powerful, no? Nung 15 years old siya, that was 1992, pinasok yung bahay nila ng mga magnanakaw. Okay? Sabi sa storya, sumabay doon sa nagde-deliver ng bigas, yung mga magnanakaw. So, pinasok yung bahay nila ng mga magnanakaw, mga pitong armadong lalaki, may mga baril. So, nangyari, nandun siya sa taas ng bahay nila, sa kwarto, and nakita niya may kaguluhan na nangyayari doon sa baba. And then, nung lumabas siya, nakita niya mga kapatid niya, mga kasambahay nila, nakatali na. Tapos, nandun yung mga armadong lalaki. So, nangyari, nakita siya, sinundan siya sa kwarto. Okay? Nangyari, ginaha siya ng mga magnanakaw na yun. Hindi lang isang beses, itong beses. You just imagine, no? Ako, tatay ako, mangyari kaya to sa anak ko, anong magiging reaction ko doon sa mga gumawa na ito? No? Baka maglabas ako ng komando, sige, pupulbusin ko na kayo, okay? Pero nangyari, ito nakakatuwa sa storya, kasi pag binasa nyo, buong pamilya nila, syempre talagang nalungkot sila. No? Si Peter Tanchi, nag-question sa Panginoon, mga ilang buwan sila talagang nalungkot, nag-question sa Panginoon, parang ayaw na magpatuloy sa Panginoon dahil sa pangyayari. Now, during that time, yung mag-asawa nasa Bible study habang nangyayari itong mga bagay na ito. So talagang nag-question si Peter Tanchi, pati yung asawa niya, Lord, worth it pa ba? Yun yung sinabi niya sa interview. Worth it pa ba na napagsilbihan ka namin dahil sa sitwasyon na ito? Pero habang lumilipas yung ilang buwan, nag-usap talaga sa kanila ang Panginoon. At nagkaroon ng chance na makilala yung mga magnanakaw at pinakita sa kanila yung mga pictures so na sinabi ni Joy, ito yung mga taong to, gumawa na ito. Pero dahil sa may ginawa sa kanila ang Panginoon, hindi na sila nag-file ng charge. No, hinayaan na nila na makalaya yung mga magnanakaw. Ito sa mga nakakatuwa na narinig ko dun sa nanay. Pangalan niya, Diona. Okay? Amerikano yung nanay niya. So, sabi niya, it's very normal na yung mga taong wala sa Panginoon na gumawa ng ganito. Kasi wala sila sa Panginoon. Now, if given the chance na makulong itong mga taong to at lalapit ako sa kanila, papatawarin ko sila at isi-share ko yung mabuting balita sa kanila. So, nung sinabi yun nung ni Diona, sampal sa akin eh. No? As in, wow, grabe. Grabe yung testimony ng pamilyang ito. As in, siguro kung tayo naka-experience na ganito, parang pinakulong na natin yung mga magnanakaw na yun, pero sila hindi. And nag-testify si Joy sa buong CCF and then nakilala siya. So maraming na-bless sa kanya. No? Yun ang totoong pagmamahal. Eh. Amen? In spite of your negative situation, natututo ka pa na sundin ng Panginoon kahit mahirap yung sitwasyon. Okay? Kasi love is a command. So sabi dito sa 1 John, we love because He first loved us. Whoever claims to love God yet hates a brother or a sister is a liar. Wow, napakalakas ng dating, ano? For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen. And He has given us this command. Anyone who loves God must also love their brother and sister. Love is a command. Mahirap siya sundin. Okay? Maraming mga love one another sa verse. No? Sige nga, magbigay nga kayo. Ano ba mga love one another sa verse? Sige nga. Wala sila. Love your enemies, di ba? Forgive one another, mga one another verse. Marami sa Bible, no? Pag binasa nyo ang salita ng Panginoon. Pero sa totoo lang, madaling basahin, mahirap gawin. So kaya sinasabi to ng Panginoon sa atin, kasi gusto niya na sundin natin to, in spite of our negative situations. Amen? So ang gusto ko lang sabihin sa inyo na love is an emotion. No, yung letter na E dyan represents emotion. One letter lang. Sinasabi ko na sa inyo na ang emosyon ay, yes, importante yan. Kaya ang hirap naman sa isang tao na kapag kinakausap mo, walang emosyon. Diba? Okay lang na minsan, na-in love ka, tipong hindi nang nararamdaman mo.
Pero yung das motion, yun ang importante. Yung motion means action. Okay? Importante ang emosyon, pero mas importante yung ginagawa mo. Love is an emotion. Amen po ba? Sige nga po, ano po ang ibig sabihin ng pag-ibig? Number 1. Number 2. Number 3. Amen.